Nagkaroon ng change plan ang Straw Hat at balak ng dumiretso sa Rin Base kesa bumalik sa Katoria. Kaya nagpatuloy na sila sa paglalakbay papunta sa Rin Base. Naghanda na ang mga rebel army sa gagawing all-out attack sa Alabarna. Habang ang hari ng Alabasta ay inapilahan ang mungkahi na maghandang umatake sa mga rebel army. Hindi ito kayang gawin ng hari dahil mas lalo itong ikasisira ng kanilang bansa. Kaya walang nagawa ang mga commander ng hari. Naisip kung ano ang gagawin ni Igaram kung naroon siya. Biglang dumating ang isang army at sinabing bumalik na si Karu. Kaya binigay ni Karu ang sulat sa hari at pinabasa sa dalawang commander. Pag-alaman nila na si Crocodile ang ugat ng kaguluhan sa Alabasta Kingdom. Inakala naman nilang may sugat si Karu at balak tignan ang benda nito. Pero iniwas ito ni Karu dahil ito ang tatak ng pagkakaibigan ng Straw Hat. Pinag-utos ng hari na ihanda ang kanilang army at susugod sila sa Rin Base para harapin si Crocoboy. Kaya sinunod ng dalawang commander ang pinag-utos ng hari. Samantala, nakarating na ang Straw Hat sa Rin Base na kung saan makikita si Mr. Zero. Pinag-usapan nila na kailangan nilang maging low-key para hindi agad makilala ng mga Baroque works. Pero tulad ng inaasahan, hindi na naman nakinig ang captain at tumakbo papunta sa Rin Base. Samantala, kumakain sa karinderya sila Tashigi at Smoker nang biglang dumating sila Usop at Lupi. Umupo ang mga ito sa tabi nila Smoker at umorder ng tubig. Seryosong nag-uusap ang Marines habang umiinom ng tubig sila Lupi at Usop. Nang nagkatinginan ang dalawang panig at nabugahan ng Straw Hat si Smoker at Tashigi ng kanilang iniinom na tubig. Nagmadaling tumakbo palabas ang dalawa kaya hinabol sila ng mga Marines. Pero nakita rin sila ng mga Baroque works na nasa paligid. Kaya pinlano nilang pasukin ang casino pero nag-decide muna silang maghiwa-hiwalay. Tinugi sila ng mga Marines at Baroque works. Kaya pinauna na ni Zoro si Vivi para harapin ang mga Baroque works. Habang si Sanji ay nagpaiwan para harapin ang mga Marines. Hanggang nakarating na si Nami at Usop sa harapan ng casino. Nang dumating ang mga Baroque works at gustong manakit. Pero dumating si Zoro at ginulpi ang mga kontrabida. Nagtaka naman sila kung bakit wala pa si Vivi. Kaya naisip nilang baka nauna na ito sa loob. Nang biglang dumating si Lupi na hinahabol ni Smoker. Kaya pinag-utos ng captain na pumasok na sa casino. Samantala, alam na ni Mr. Zero na nakarating na ang mga Straw Hat sa casino. Pagpasok ng Straw Hat agad na nag-iskandalo si Lupi at sinigaw ang pangalan ni Crocodile. Pero panandalian lang natigilan ang mga tao. Kaya sinapok siya ni Nami at Usop para tumigil sa kanyang pag-iiskandalo. Nakita nilang nakasunod na si Smoker, kaya nagtakbuhan sila sa loob ng casino. Pero hindi tumigil si Smokey kahit hinarang pa ng bouncer. Tuloy sila sa pagtakbo na kahit ang mga security ay hindi sila mapigilan. Kaya pinagutos ng Hatchicks na papasukin ang mga ito sa guest room. Kaya winelcome sila papasok rito pero dahil wala silang no choice, kaya pinasok na lang nila ito. Nakakita sila ng pagpipilian at pinili nilang lumiko sa kanan. Kaya sama-sama silang nahulog sa patibong at nahulog sila sa kulungan. Nang hinawakan ni Lupi ang rehas ay bigla itong nanghina nang hindi alam ang dahilan. Kaya inatake siya ni Smoker at napabattle mode sila. Tinusok siya ni Smokey ng baston at patuloy itong nanghina na akala mo ay nahulog sa dagat. Kaya pinaliwanag ni Smoker na ang dulo ng kanyang baston ay gawa sa tinatawag na Sea Prism Stone. Ito ay isang bato na parang solid form ng dagat. Manghihina ang mga Devil Fruit user pag nadikit rito. At ito ay ginagamit para labanan ang Devil Fruit user. Nang biglang nagsalita si Crocoboy at sinabing dito na sila mamamatay lahat. Palalabasin na lang nila na namatay si Smokey sa pakikipaglaban sa Straw Hat. Sumabat naman si Lupi at pinagbantaan si Mr. Zero na tuturuan ng gintong aral pag nakawala ito. Pero sagot ni Crocoboy na hihintayin lang nila ang panauhing pandangal at samsama silang papatayin. Samantala, nahuli ng mga Baroque works si Vivi nang dumating si Fel at pinagbabaril ang mga kalaban. Nilipad ni Fel ang prinsesa at nilagay sa ligtas na lugar. Tapos inatake nito ang mga kalaban gamit ang kanyang ultimate attack na flying cannon. Nagpasalamat si Vivi nang biglang dumating si Miss All Sunday. Sabi ng Hatchet kay Fel na iimbitahan muna ang prinsesa sa isang party. Pero hindi pumayag ang commander at sinabing dadaan muna ito sa kanyang bangkay. Kaya inatake ni Vivi ang Hatchicks pero napigilan siya nito at nag-counter-attack ang kalaban at tumagos ang kamay nito sa prinsesa. Nagalit si Fel at lumipad papaatake para iligtas si Vivi. Kaya binitawan ng Hatchicks si Vivi at hinarap ang agila ng Alabasta. Nagpalabas ito ng mga kamay na lumabas sa katawan ni Fel at pumigil sa paglipad nito. Kaya naglanding si Fel gamit ang kanyang face. Pero matatag ang agila ng Alabasta at hindi sumuko. Pinagyabang ni Miss All Sunday ang kanyang flum-flum ability. Bumangon si Fel at binunot ang kanyang espada at sumugod. Pero dahil busy ang Hatchicks kaya wala itong oras na makipaglaro. Nagpalabas ito ng mga kamay sa katawan ni Fel at hinawakan. Saka walang hirap na binalian ng Hatchicks ng buto ang agila ng Alabasta. Samantala, nakikipagtalo si Nami kay Crocodile nang biglang dumating si Vivi. Winelcome ni Crocoboy ang prinsesa pero galit na galit ang prinsesa at sinugod si Mr. Zero. Gamit ang kanyang armas ay mabilis siyang nagpakawala ng malupitang atake na pumugot sa ulo ni Crocodile. Pero biglang naging buhangin ang katawan ni Crocoboy at lumipad sa likuran ng prinsesa. Hinawakan nito si Vivi at pinaupo niya ang nagwawalang prinsesa. Sabi ni Mr. Zero na kumalma lang sila dahil mag-umpisa na ang kanilang plano na Operation Utopia. Samantala, habang nag-iisip si Kausa biglang dumating ang isang lalaki na may dalang bad news. Sa kabilang banda ay nawawala ang hari ng Alabasta.
Sabi ng gwardya na imposibleng lumabas ang hari dahil nakabantay sila sa pintuan nito. Kaya pinangutos ng commander na hanapin ang hari sa labas ng palasyo. Samantala humingi ng paliwanag si VB kung ano ang Operation Utopia. Kaya pinaliwanag ni Crocoboy ang kanyang masamang plano. Ang hari ay nasa anuhana at kinakausap ang mga mamamayan. Sabi nito na siya ang kumuha ng kanilang ulan gamit ang dance powder na kinagalit ng mga tao. At sabi ng hari na hindi niya hahayaang malaman ng world government na gumamit siya ng dance powder. Kaya kailangan niyang patayin ang mga tao para walang maging testigo. Natakot ang mga mamamayan nang dumating ang isang bata at sinugod ang hari. Pero parang pusa itong sinipa ng hari at pinagutos na patayin ng mga mamamayan. Nang dumating ang isang kabayo na sakay si Kausa. Sinumbatan ng binata ang hari dahil sa epekto ng ginawang aksyon nito, pero dinedma lang ng hari ang drama ni Kausa. Kaya nagalit ang binata at sinugod ang hari pero pinigilan ng mga kawal at binarili si Kausa. Nakinabigla ng mga tao at mga rebel army. Pinag-utos ng hari ang pag-atake at nag-umpisa ang kaguluhan habang nakabulagta si Kausa. Dumating ang isang dambuhalang barko ng Baroque Works at sakay si Mr. One at Miss Doublefinger. Dumaong ito sa mismong lungsod ng Hanuhana na kinawasak ng mga gusali rito. Kaya nagtakbuhan ang mga tao sa takot sa nangyayari. Ang hari pala ay ang nagpapanggap na si Mr. Two kasama ang mga peking kawal. Tumatakbo paalis ang mga ito pero nakita ng bata ang pagpapalit anyo ni ikalawa. Kaya dali-dali itong tumakbo para magsumbong. Pero naharang ang bata ng mga opisyales. Inaalalayan ng rebel army si Kausa nang lumitaw ang sugat ng bata, kaya dali-dali nila itong tinulungan. Nagdeklara ng pag-atake ang leader ng mga rebel army sa lungsod ng Alabarna. Tumatakas naman pabalik ang mga opisyales papunta sa Alabarna. Gulat na gulat ang commander sa nalaman na ginawa ng hari sa Hanuhana. Kaya wala siyang no choice at ipinag-utos na bantayan ang mga entrance ng lungsod ng Alabarna. Samantala, galit na galit ang mga Straw Hat nang malaman ang sinagawang operasyon nila Crocoboy. Pero pinagtawanan lang naman sila ni Mr. Zero. Pero walang magawa ang Straw Hat kahit galit na galit dahil sila ay nakakulong. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.